Patuloy na ang presensya mo, patuloy na ang buhay mong salita, patuloy na ang presensya mong manahan sa bawat buhay. At hayaan mo, Ama, nabuksan mo ang tenga, ang kaluluwa ng bawat anak mo na nandito, Ama. Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, pwede paabot ng... Ay, thank you po. Thank you po. Paabot ako ng PowerPoint, yung clicker. Sorry. Nakalimutan ko. Thank you, thank you. Handa na po ba tayo? Gagawin ko po ng pinakamaigsi hanggang sa aking makakaya. So, yun. Sige po. Yun. So, simulan po natin. Pakibasa po. Let's play. Sino po ba makakapag-describe kung sino po ako? Kahit sino po. Sino po? O, sige po. Ha? Drummer. Yes, I'm a drummer sa church. Yes, Joe. Anak ni Pastor. Okay, sige. Sino po? Yes po, brother. Ano po? Son of God? Wow, wala ka sa... Sino po? Anak po ni Sister... Wow, anak po ni Sister Ann. Wow. Huwag niyo po sabihin, kapatid ni Kuya Yunsang. Ha? Benta na yun. Ano po? Clarissa. Ha? Leader na LK. Okay, sige. Ano po? Husband. Sino mo nagsabing husband? Husband ni Yonghwa, opo. Naka-exercise to. Sino pa po? Ano po? Preacher po ngayon. Wow, okay. Okay. Ang dami pala. Sige po, last two. Sino pa po? Meron pa po ba? Pogi, hindi. Hindi. Sino ba po? Opo. Po? God is good. Medyo malayo po. Sige. Anak ng missionary. Sige na. For the sake. 2 anak mo. Sige na. Meron pa po ba? Sige po. Ano po? Missionary. Hindi po ako missionary. Anak lang po ako na missionary. Pero sige po, since nandun na po yung effort. Okay. Sige po, maraming salamat po. Sige po, next question naman po. Sino pong kayang gumaya sa akin? May kaya po bang gumaya? Paano ko magsalita? Paano ko tumayo? Sino po ba may kaya? Bigyan po natin ng isang M&M na malaki. Sino po ba may kaya gumaya sa akin? Gumaya sa akin! Sino po ba? Sige po. Kaya po? Dito po kayo sa harap. Sige po. Try nyo mo kaya nyo. Sige po. Meron pa ko. Sige po. Praise God. Hallelujah po. Hallelujah. Alam mo, magandang umaga sa inyong lahat. Bilang anak ng Diyos, tulad ni Jonzo, ay nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Alam mo, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, Okay lang. Gagaya po sa akin. Pero po bang iba po? Yung gagaya po sa akin. Kaya niyo po ba akong gayahin? Action, kahit action. Opo, kaya niyo po ako. Sige po, gaya niyo po ako.
Parang ako po gumagaya sa kanya eh. Sige po, thank you po. Palakpakan po natin. Palakpakan po. Meron pa po bang iba na kaya pong gumaya sa akin? Pananalita ko, galaw ko. Meron po ba? Kung wala, akin na po to. Meron po ba? Meron po ba? Ano, RV, kaya mo? Kung wala, ano na po? Dediretso na po ako. Wala na, wala na? Wala, going once? Wala. Okay. Kung bakit ko po ito ginawa is, nabanggit niyo po kanina sa akin, nung tinanong ko po kung sino ako. Anak ni pastor, husband, anak ko si Sister Ann, drummer, leader ng LK. Kung paano niyo po ako nakikilala, nabanggit niyo po, ayon sa kung paano niyo po ako nakilala. Amen? So, magagaya niyo lang din po ako kung gaano niyo rin po ako kakilala. Kung nakasama niyo po ako for 5 years, kung nakasama niyo po ako for 10 years, mas magaling gumaya, mas magaling na di hamak, na mas magaling gumaya ang nakasama ko ng 10 years kaysa nakasama ko ng 1 year. Amen po ba? Kaya po gayahin ng mga anak, yung mga magulang, dahil buong buhay po nila kasama. Nagagaya ko po ang buhay, nagagaya ko po yung salita, yung boses po ni Sister Ann, nagagaya ko po yung boses ni Ate Donna, nagagaya ko po yung paggalaw po ng asawa ko po, nagagaya ko po yung paggalaw ni Kuya na pastor dahil matagal ko po na po sila kasama. So, kung hindi po natin kayang gayahin or kaya po natin i-define, katulad ng ginawa niyo po sa akin, kaya niyo pong i-define kung sino po ako base sa kung ano yung nalalaman niyo po sa akin. Paano po? Through knowing. And through, paano po natin malalaman yung isang tao or paano po natin malalaman yung isang bagay? Through learning and experience. So kung hindi po natin madidefine ang isang tao at hindi po natin madidefine ang isang bagay pag hindi po natin na-experience ang isang bagay. Amen po ba? Lagi po yung example ni Pastor dati, sino po nakakaalam ng cool? Wala. Pero pag sinabi ko po, sino po ang nakakaalam kung ano yung honey? Ano po ba yung honey? Saan po nanggagaling ang honey? B.O. Tingnan niyo po, alam po natin lahat. So, kung hindi po natin naranasan ng isang bagay, hindi po natin madidefine kung ano po yon. Ano po itong hawak ko po? Cellphone. Ano po nagagawa ng cellphone? Call, text, social media, video, YouTube, sounds, picture, andito po lahat. Amen po ba? So kung hindi po natin kayang i-define, ang ibig sabihin po na hindi po natin nalalaman kung ano yung isang bagay, hindi po natin na-experience o hindi natin napag-aralan. Same thing. Sino po ang Diyos? Sino po ang Diyos? Father. Ano po po? Healer. Ano po po? Present, omnipotent, Alpha, Omega. Ano po po? Provider. Di ba po ba? Naalala niyo po yung last message ko po yung maraming pong pangalan ng Diyos? So, hindi po natin madidefine kung sino yung Diyos kung hindi po natin siya kilala. So, para makilala po natin ang Diyos, we have to know Him first. And paano po yung katulad ng sinabi ko po kanina? We have to study and pursue or learn and experience through what? Fellowship. Para makilala po natin ang ating Ama. Si Jesus ay perfect example kung paano niya po na-express ang Diyos. Amen po ba? Nasabi din po sa Bible, ang dahil po nagtanong. Nagtanong yung mga disciples. Ang tanong, Jesus, paano po namin makikita ang Diyos? Ano po sabi ni Jesus? Kung makikita mo ko, nakikita mo ang Ama. Ganun lang po kasimple. Buong buhay po ni Jesus, there are 3 in 1. Simula ng paglikha, simula ng pagdating ni Jesus, nakilala po ni Jesus kung sino ang Diyos. Nakilala po niya kung sino yung Ama. Kaya kaya niya pong i-express through His words, kaya niya po i-express through His actions, kaya niya po through His miraculous works kung sino ang ating Ama. So, moving on. Pakibasa po isa-isa. What you wear, what is your lifestyle, what are your thoughts, what you speak, what you act. Ito po yung nagdi-define kung sino po tayo. Example po, example. Paano ko ba explain? Sino po nakaalam kung ano yung emo? Emo. Alam niyo po yung emo?
Yung kapanahunan ng emo. So what's the point in all of this? Okay, yung mga tumawa, alam na po yan. Sa mga hindi po tumawa, pasensya na po. Pero sa mga tumawa, makarelate po kayo. Ano yung style ng emo? Ano yung hairstyle ng emo? Yes. Ano yung color ng emo? Black. Ano yung nilalagay sa mata? Eyeliner. Ano dapat ang kulay ng kuko? Black. Tapos ano yung dapat meron? Mga chains. Tapos skull. Tapos punit-punit na pantalon. Alam po natin. So, pag nakita mo yung emo, madidefine mo siya na, emo siya. No po. Nakabase po ang description ng tao base sa pananamit sa lifestyle, sa thoughts. Example lang po. Ano po kaya siya? Monk. Sa monghe. Sa Thailand, sa mga ganon. Ano naman po kaya siya? Pare. Priest. Paano po nasabing pare? May cross, tapos may ganito sa puti. That's symbol of priest. Eto po. Lagi nyo po nakikita yan sa mga nagbebenta. Sa Green Hills, marami yan. Sa Robinsons, marami yan. Makakapikita po, bilhin na kayo. Anong hanap nyo? Hanap nyo, LCD, palit screen. O, di ba po? Sila po yan. Eto po, sino po sila? Paano nyo nasabing Mormons? Nakita po na po kayo ng Mormons? Laging magkasama. At ano yung dala po nila? Backpack. Tapos laging necktie at may name tag. See? Nasasabi nyo po, ayon lang po sa kung ano yung pananamit ng tao. So, nadidefine po natin yung tao base sa kung ano yung pagsuot niya, paano yung pagsasalita niya, paano yung mga galaw niya. So, kung bakit ko po ito sinasabi is because kung ano yung sinusuot po natin, kung ano yung lifestyle po natin, kung ano yung mga binanggit ko po kanina ay nakabase lang po sa dalawang klaseng inputs. At dalawa lang po yung pinagmumulan ng source or input ng ating buhay is bad spirit and good spirit. Ang bad spirit po ay Satan. Wala na pong iba. Satan, devil, Lucifer, ayun na po yan. Ang good spirit, ano po yan? Nagmumulamang sa ating Ama, ang Diyos. Naalala niyo po yung media ni Kuya? Ang bad spirit, kung saan po nagmumula, mainly is media and environment. And ang good spirit, praise and worship, word of God, prayer. Balik po ako dun sa... Balik kayo, hindi ko kayo kailangan. Yan. Example. Sino po may mga anak na po? Ako wala pa po eh. May mga anak na po. Okay. May anak po tayo. Example, may anak. Tapos yung anak, nagmumura. Yung magulang hindi nagmumura. Sa tingin niyo po, saan po niya natutunan ang pagmumura? Sa labas. Number 1, sa labas or sa media. Sa napapanood, sa napapakinggan, friends. So those things will influence kung sino yung pagkatao ng isang tao. So, kung pasaway ako, hindi ako nakikinig sa magulang, may pinagmulan po ito. Hindi sa pagkapanganak pa lang, natutunan niya na po yun. Hindi marunong magmura ang mga infants. Hindi po sila marunong manapak nang wala silang experience. Lahat po meron silang nakita o may narinig, kaya po nila nagagawa yun. And us, bilang spiritual being, we were born again. Amen po ba? Born again po tayo. At we are on the stage na lumalaki na po tayo. Tama po ba? Habang lumalaki po tayo in spiritual life, nakadepende po through spiritual life kung ano yung magiging action ng ating katawan. Kung paano po natin i-represent yung sarili po natin ay nakadepende kung ano yung source na nakukuha po natin. Kaya kung tumayo po ako dito sa harapan at kung puro skull, dragon, kung may tattoo po ako, or may earrings, may kulay yung buhok, may source po yung kung bakit po ganun. Meron po ako ipapakita ng mga few, ayoko po ng videos, kaya meron na po akong few pictures. Ewan ko po kung nakita nyo na po ito. Nakikita nyo po ba na malinaw? First picture. Ano ginagawa ng tatay?
Sisigaw. Tingnan niyo po maigi kung ano yung ginagawa ng bata. Same thing. Hindi po natin pwedeng sabihin sa mga anak po natin, hindi po natin pwede sabihin sa friends po natin or kahit sino man na concerned person na wag mong gawin yan na hindi naman po natin na gagawa. Very ironic yung isang bagay na nagyosi yung ama, tapos nakikita ng anak, tapos sasabihin ng ama, oh, ikaw, wag ka magyosi. Very ironic po yun. Very ironic, yung isang magulang na lasinggero, tapos sasabihin sa anak, oh, ikaw, wag ka mag-iinom, ha? That's very ironic. Same thing po sa ating ama. Ang Diyos, pinakita niya na po na ang sarili niya through Jesus Christ. How to become like Him? Simple lamang po. Basahin ang Bible. Katulad ng input po kanina, manatili lang po tayo doon sa good spirit, which is, what is it? Nalalaman lang po sa presence ng Diyos. Amen? Next clip. Ayan. Ano yung first picture? Nanay, inaano niya pa yung baby. Pangalawa, lumaki na po yung baby. Ano pong ginagawa ng babae? Yung teen? Sumasagot na. Anong nakikita niyo po sa pangatlo? The resemblance of mother and nung lumaki na yung anak. Kung ano po yung nakikita ng mga anak, yun din po yung gagawin ng magulang. Hindi po ito pagtuturo ko po ngayon sa magulang na ito yung dapat mong gawin sa anak. No. This is our spiritual life. If babad po tayo sa media, if babad po tayo sa mga kanta, ng mga makamundong kanta, if babad po tayo sa mga ganitong bagay, yung pananamit po natin nakadepende po doon. Kung yung mga pinapanood mo ay mga malalaswang bagay, magsusot ka ng malalaswang bagay. Kaya kasi ang input ng mga tao, ay, ganda niyan tingnan. Ay, gayahin ko nga para gumanda rin ako. Pag ang naririnig mong kanta ay mga rap songs, mga hip-hop songs, magsusot ka ng medyo maluluwag na damit. Kasi feeling mo, yun yung magandang bagay. Pero pag ini-input po natin sa ating sarili ay yung salita ng Diyos, praise and worship, kung ano man patungkol sa Diyos, if we encounter with God, yun po ang spiritually mag-fill in sa atin. And eventually, yun po yung lalabas po sa ating buhay. Amen po ba? Marami pa po akong pictures. Sorry. Ito yung isa sa mga pinakamalaking picture na nakita ko. Nakikita niyo po ba? Sorry, medyo nakagulat lang. Pero ano po kaya ibig sabihin po ng picture na yan? Kung ano yung ginagawa ng magulang, yun din yung ginagawa ng anak. The funny thing about this picture is, nakita niyo po yung nanay, hindi po siya nakasimangot, nangiti po siya. Hindi po alam ng magulang kung ano yung ginagawa niya, pero yung anak nagagaya po niya. Okay. Kung bakit ko po lahat ng sinabi po ito is, maiksi lang po yung message ko po. Malapit na po matapos yung message ko. Ang nice ko lang po sabihin ngayong umaga ay, let's be practical. Sige po, magtatanong po ako ng mga ilang tanong. Ano po ba ang kailangan po natin para makapasok po tayo or magkaroon po tayo ng fellowship sa ating Ama? Ano po yung mga kailangan po natin gawin? Pray. Ano pa po? Reading Bible. DT. Ano pa po? Quiet time. Ano pa po? Ano yung ginagawa po natin sa mga church? Wednesday prayer meeting? Yes. EGF. Ano pa po? Cell group, devotion? Yes. Ang dami po natin pwedeng gawin para ma-encounter po natin ng Diyos. Amen? Let's be more practical than that. Bilang magulang, ito po ang sinasabi ng Bible. For the parents. Ephesians 6:4. Pakibasa po. Ready? Get set. Go. Ano po sabi? Disciple and instructions. Nino po? The Lord. Father, or ang sabihin parents,
Huwag mo turuan ng anak kung ano mang bagay, pero idisiplina mo siya o turuan mo siya sa kung ano yung sa kautusan ng ating Ama. Amen po ba? Another one. Proverbs 27. Pakibasa po. Ready? Let's go. Ano po sabi? Check. Napapalitan ko ba yung ano? So ano po ang sabi? Righteous walks in his integrity. Blessed are his children after him. Anong sabihin po na? May tinuro po ba yung magulang? Wala po. Ang ibig sabihin po ng message na to ay magulang. Ito yung practical na sinasabi po ng Bible na gawin mo. Huwag mong, thank you. Munti ka daw sumigaw. Huwag po natin sabihin sa mga anak yung mga bagay na hindi naman po natin nagagawa. Amen? Huwag po natin sabihin sa mga anak po natin na magbasa ka ng Bible, ngunit tayo naman po hindi nakikinig. Yung mga bata, laging pasagot po nila sa magulang or pasagot po nila sa mga iba is, bakit ikaw hindi mo naman ginagawa? Ba't mo pinapagawa sa akin? Nakasunod po ba kayo? Nasabi na rin po natin yan nung bata pa po tayo. Amen? Sinasabi rin po ng mga, lahat ng bata po yun. Teacher, bakit po siya hindi naman po niya ginagawa? Bakit ako kailangan kong gawin? Aray. Amen po ba? Ang message ng Diyos ay hindi laging Bible, praise and worship. Hindi lang po yun. Kung bakit ko po sinabing may input, ano po ba ang kasunod ng input? Output. Amen po ba? Kung may kinain po tayo, may lalabas. Amen po? Kung ano yung kinain mo through your media, kung ano yung mga naging input po, ang magiging output ng bibig po natin, kung ano yung pinasok po natin. Amen? Kung malalaswang bagay, kung yung mga kanta po na puro mura, yun po yung pumapasok sa atin, ano yung lalabas po sa atin? Ganun din po. Saan ka punta? To the moon. Alam nyo na po yun. Tingnan mo, tumatawa. Kasi narinig nyo na po yun. Alam nyo na po yung ibig sabihin nun. Ito po yung nakakatuwang bagay. Yes, pinagtatawanan po natin ngayon yan. Yes, but this is a serious matter. Kung ano yung ini-input po natin, yun yung ina-output po. So, kung nagbabasa man po tayo ng Bible bilang magulang or bilang anak, kung kahit sino man po, nagbabasa po tayo ng Bible, nagpe-pray po tayo lahat-lahat. Pero kung walang output, wala pong kwenta yung input. Lahat ng input mga ginagawa po natin ngayon ay wala pong kabuluhan. Kasi ang importante po ay yung output. Kung yung input po ay 1 plus 1, ano po yung output? 2. Pero pag ang lalabas po ay 3, tama po ba yung 3? Mali po. So, hindi importante kung ano yung input. Ang importante po kung ano yung output. Hindi ko po sinasabi na baliwalain nyo yung input. Pero, bigyan po natin ng importante yung totoong input. Totoong input. Ano po ba yung totoong input? Hindi yung gawang tao lamang. Hindi lang yung nagbabasa ka dahil kinailangan. Hindi ka nagbabasa dahil assignment siya. No. Hindi siya nagbabasa ka ng, tapos may 2 prayer time ka dahil yun yung requirement ng cell group mo, yun yung requirement ng DT, yun yung requirement ng music team. No. Kailangan mais sa buhay po yun para lumabas din siya sa buhay po natin. Amen po ba? So, nagbabasa po tayo ng Bible, nagpa-pray po tayo, Father, you're great, Father, you're loving, pero nakita po natin yung anak natin, tapos sisigaw po natin yung anak, "Hoy, ano ba yung ginagawa? Bakit?" Tama po ba yan? Mali po yung output. So, what I'm trying to say now is yung practical thing. Dati nung bata pa po ako, sabi ko, nagkaroon din po ako ng few girlfriends, tapos na-break up, tapos ganyan. Sabi ko po sa sarili ko na, hindi na ako mag-girlfriend. Hindi na ako mag-aasawa, hindi na ako magkakaroon ng anak. Gusto ko na maging single. Gusto ko na lang kumita na maraming pera,
Mag-out of town na lang kami lagi nila si Sir Anata at si Pastor Park. Aalagaan ko na lang sila. Yun po yung sinabi ko. Pero dumating po yung asawa ko. Pinaintulutan po ng Diyos, tapos nagkaroon po ako ng asawa, and I want to have a children. Kung bakit ko po ito sinasabi is because I believe kung bakit family yung turing ng Diyos sa atin is because yun yung representation. Bilang magulang, ang tungkulin mo ay mapakita kung sino yung ama sa pamagitan ng buhay po ninyo sa inyong mga anak. Amen po ba? That's the first thing na feeling ko po ang pinaka-importanteng bagay. Hindi importante yung lumalabas ka ng simbahan, nag-share ka ng magagandang salita ng Diyos, nag-ibang bansa ka para mag-share, nagbabasking ka sa labas, kung ano man ang ginagawa mo, pinagpe-pray mo yung ibang tao, pero pag uwi mo ng bahay, pinagmumura mo yung anak mo. Hindi mo ginagalang yung magulang mo. That's fake. Amen po ba? Ang sinasabi ko po ngayon is practical na bagay. Napakasimpleng bagay po. Kung ano po yung binabasa po natin, kung ano po yung ine-encounter natin, kung ano po yung ini-input natin sa ating sarili, i-practice po natin na ilabas kung ano yung pinasok po natin. If we confess that He is the God of patience, ano po yung kailangan po lumabas sa atin? Patience. If we declare na siya po yung Diyos ng pag-ibig, ano po kailangan lumabas po sa atin? Love. Love one another. Amen po ba? Yes, mahirap. Hindi po ako naging magulang. Naging tito lang po ako. Kaya minsan ko lang makita yung mga pamangkin ko, kaya pag nilalaro ko po sila, masaya ako. Pero I know the feeling of magulang na 24/7 yung nakikita yung bata na hindi nakikinig sa inyo. Yes, naintindihan ko po yun. Pero if God loved, our Father loved us, even though we sin a million billion times at tinanggap niyo po tayo, sino po ba tayo para i-judge po natin ang anak natin? Amen? April. I know, mahirap. Dalawa na anak mo. Maging practical po tayo. Amen? And ang gusto kong po sabihin na hindi lang para sa magulang. Kung may magulang, meron doon po para sa mga anak. Youth. YA. Ito na, para sa atin. Okay. Ephesians 6:1 and 3. Pakibasa po. Ready? Go. Oops, let's stop. Ano po sabi? Children, obey your parents. Period. Wala nang iba. Amen? Youth, amen? Amen. Pag sinabi ko amen, kailangan po natin gawin to. Youth NYA, amen? Parang humina Children, obey your parents. Let's continue. Children, obey your parents, for this is, in the Lord, for this is right. So that in Proverbs 1:8, let's go. Hindi lang magulang yung importante, kundi pati yung mga anak. Ano daw sabi po para sa mga anak? First, obey your parents. Ano po yung pangalawang sinabi sa Proverbs? Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Huwag mong baliwalayin yung turo ng magulang mo. But, babalik ulit po tayo. Paano kung yung tuturo ng magulang ay mali? Di po ba? So, babalik din po ako. Ito po yung pinaka-important thing. Tinatawag po natin siyang Ama. Amen? Yes, He is God, pero tinatawag po natin siyang Ama. Kung bakit niya po hinayaan sa dami-dami na po niya tawagin na pangalan, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Emmanuel, ang dami po niyang pangalan. Pero above those things, ang pinaka-gusto niya pong pantawag sa kanya ay Ama. Bakit po? Dahil gusto niya po tayo maging pamilya. And etong example na to ay kailangan din po natin ma-implement sa kung nasan man po tayo. Bilang magulang, bilang lolo't lola, bilang magiging future parents, ito yung kailangan po natin gawin. Anyway. Ito po yung kailangan po natin gawin.
Hindi po natin pwedeng ibaliwala yung image na ibibigay ng Diyos through us para ipakita sa ating anak. Environment, yung pananamit, yung pagsasalita, yung paggalaw po natin ay nakadepende kung paano po natin ginagawa yung bagay na yun. Lastly, this is pinaka-importante for the Christians. 1 Timothy 4:12. Basahin po natin. Ready, get set? Sabay-sabay, go. And we do until 16. Let's go. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Simple lang po yung sinasabi dito. Gawin mo lang kung ano yung nararapat sa harapan ng Diyos. Yun yung pinaka-importante po dito. Sabi ko nga po, ang pinaka-gusto ko mangyari sa message ngayong umaga is be practical. Be practical. Lagi po sinasabi ni Pastor na mas mabuti yung mga minsan, ano lang po to, I'm paraphrasing what I'm saying. Mas mabuti pa yung mga Catholic, mas mabuti pa yung mga Mormon, mas mabuti pa yung mga iglesia. Kasi tuwing linggo, paano po sila manamit? They wear the best thing. They wear what they think is the most presentable. Tayong mga Christians, ano po ginagawa natin? We wear what's comfortable to us. Amen? Minsan pag nangmamali po tayo, ay, late na ako, magchichinelas na. Sa iglesia, hindi po pwede gawin yon. Sa Catholic, hindi po nila pwedeng gawin yon. Kung ano po yung ginagawa po natin sa buhay natin, ito po yung pagre-reflect natin sa kung sino yung ating Ama. Amen po? Sa Korean po, may kasabihan po kami. Pag may nagagawang mali yung mga anak, hindi yung anak yung pinapagalitan. Ang lagi po sinasabi, lilalagay mo ng putik o lilalagay mo yung tae sa action mo, lilalagay mo yung tae sa mukha ng magulang mo. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Sa action po natin, sa ginagawa po natin, ang nire-represent po natin ay hindi yung sarili po natin, kundi kung ano yung input na binibigay sa atin. So kung input po natin ay Bible, input po natin ay Word of God, input po natin ay ang Diyos, ay ang ating Ama, kailangan na ma-reflect po sa buhay natin bilang magulang, ma-reflect po bilang anak, ma-reflect bilang Kristiyano ay sino po? Ay ang Diyos, ang ating Ama. Amen? So, kung ang input po natin ay Lord's Day, input po natin ay EGF, input po natin ang mga salita ng Diyos, pero ang lumalabas po natin ay walang patience, walang love, walang kahit anong patungkol sa Diyos, kundi patungkol lamang sa worldly things, mali po yun. Mali. So, ang gusto ko pong sabihin ngayong umaga ay be practical. Sabihin po natin sa ating katabi, be more practical. Kung kilala mo yung katabi mo na walang pasensya, sabihin mo, magkaroon ka ng pasensya. Mahalin mo yung anak mo. Ibigin mo. So, sabay-sabay po kayo sa akin. Sumabay po kayo sa akin. Let's practice. Amen? Let's practice. Wala po mangyayari kung hindi po natin ipapractice. Wala po mangyayari kung daang-daang libro ng pagdadrive yung binasa mo pero hindi ka nagdadrive. Amen po ba? Kahit gaano kadami yung knowledge mo sa kotse, kung hindi mo nahawakan yung manubela, kung hindi mo nasaksan yung susi, hindi ka marunong mag-drive. Amen po ba? Walang silbi yung lahat ng pinag-aralan mo kung hindi mo na-apply. So, ang dami na po natin input. Amen po ba? Sino po ang Diyos? Ama, pag-ibig, ano pa po? Provider, healer, ano pa po?
omnipotent, always present. Ano pa po? Ang dami, di ba po? Now, let's put into practice. Amen po? Let's put into practice. Magkakamali at magkakamali po tayo. Tao lang po tayo. Pero, the more we practice, the more we are aware, mas magbabago po tayo. Hindi po tayo magbabago for the better ourselves, pero to present who is within us. Amen po ba? Example lamang po, example lamang. Dati po, sana po wala akong ma-offend na tao. This is just me. So, kasama ko po yung asawa ko, kumakain po kami sa labas. I have a habit, pag kumain ako, after kumain, ano pong nangyayari sa tao? Nagba-burp. Ay, hindi po sumusuka, ha? Nagba-burp. So, may tendency po na nagba-burp ako. Intentionally, unintentionally, I burp aloud. Like, grrrr. So, yung asawa ko, gumanon po siya. Noong una, hindi ko po alam. Noong una, hindi ko alam. Pero, may pinuntahan po kami na bentahan ng mga souvenirs kasi uuwi po siya ng Korea. So, we want to buy something for her parents. So, pumasok kami dun sa bilihan ng mga souvenir. Pumasok kami. Tapos yung babae, yung seller, lumabas, kakatapos lang yata kumain. Ganto po yung ginawa niya. Good afternoon, sir. Ganun na ganun. Literal, yung gumaganon pa siya. Good afternoon, sir. Nung nakita ko po yun, babae, nakita ko po yun, customer, bilang customer, sabi ko, wow, nakakadiri. Na mirror effect po ako. Tapos nakita ko po yung sarili ko. Ang pangit pala. Ito pala yung ginagawa ko the whole time sa harapan ng kasama ko. And after that, ang sinabi ko po sa sarili ko, I'll never going to do, hindi ko na po ito gagawin. Kaya sinabi ko po ito kay Sister Ann, sinabi ko po ito sa asawa ko, pag ginawa ko siya, intentional or unintentional, sampalin mo ko sa mukha. Unintentionally sa bahay, pagkatapos kumain, sabi ni Sister Ann, oo nga. Tapos unintentional sa restaurant, isa pa, kumain ako ito, gumana, yung asawa ko, huy! Now, hindi ko na po siya ginagawa. I practice myself na hindi ko na siya gagawin. Kung bakit ko po ito sinabi, kung nagagawa ko po siya, kaya nyo din pong gawin. Amen. Kung nagagawa po ni Jesus na magmahal ng kapwa, kung nagawa po ni Jesus na tanggapin yung mga kaaway, kung nagawa po ni Jesus na patawarin yung iba, kung nagawa po ni Jesus na magkaroon ng patience, na antayin yung mga ibang tao na makasunod, kaya po ba natin? Amen. Maaaring hindi po natin kaya, pero sino po ba yung nasa loob po natin? Si Jesus. Amen? So, hindi po natin isasabuhay kung sino yung tayo, kundi let Him do His thing. Amen po ba? So, let's be practical. Amen po ba? Let's be practical and let's practice kung ano yung naging input natin. So, ang title po natin for this morning is Reflect. Amen po ba? I-reflect po natin kung ano yung input, sino yung input sa atin, which is ang Diyos, which is ang salita ng Diyos. Through action, not through words. Madali lang gawin through words. Madali lang magsalita dito sa harap. Madali gumawa ng salita lang para pagandahin. Madali lang magsalita para i-influence yung mga tao. But more effective is showing through actions. Once na nakita ng ibang tao na yan, wow, nagbago siya. Yes, marahil ang past natin ay madumi. Yes, marahil ang past natin ay hindi makapantay sa kahit sino. But if we practice, if we put into practice kung sino yung input sa atin, we will reflect kung sino siya. Amen. So, hindi ko po sinasabi na magawa po natin siya in one click. But slowly by slowly, being one body in Christ, let's pray for each other. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So, dito po nagtatapos ang aking mensahe po sa umagang ito. So, bago po tayo magtapos, inanaya ko po lahat po ay tumayo. We will pray. We will pray for ourselves. Ipagpapray po natin ang ating sarili. Wala pong ibang pwedeng makapagsabi kung sino ka. Ang
nakilala sa sarili mo ay ikaw. So for today, alam mo kung anong meron sa'yo na pangit. Marahil maiksi ang pasensya, marahil magaspang ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, marahil maraming bagay ang negative things na marahil nasa. Ang ipag-pray po natin ngayon is, Father, tulungan mo po ako na baguhin ano yung mga bagay na pangit sa akin. Father, help me to be more like you, to reflect who you are sa buhay ko. Amen? Sige po, itaas po natin ating dalawang kamay. We will pray. Father, fill me. Father, fill me. Let those negative things ay mawala and be more of you representing kung sino ka sa buhay ko. So let us shout, hallelujah, and let us who is sa buhay natin. Let's shout, hallelujah, hallelujah. Let's pray, let's pray. Father, Father, continually buhos mo ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, ang pasensya, everything, your grace, your mercy, your presence, feel in each and everyone sa oras na ito, Ama. Hallelujah, hallelujah. Sola la garabara, shola la garabara, sola la garabara, shola la garabara, sola la garabara, shola la garabara. Ora la kala la garabara, shola la garabara, sola la garabara. Ola la garabara, sola la garabara, shola la garabara, sola la garabara. Father, Father, I pray at nilalapit ko sa iyo, Ama, ang bawat magulang nandito, bawat magulang, na Ama, gamitin mo ang buhay nila, gamitin mo ang buhay nila, na ipakita nila kung sino ka, Ama, sa mamagitan ng buhay nila, sa kanilang mga anak. Father, they are the one who is representing you. Father, they are the one who is responsible sa blessing na ibibigay mo sa tahanang yun, Ama. Kaya Ama, nilalapit ko sa iyo ngayon sa oras na yun, ang magulang, ang lahat ng magulang sa oras na yun. Father, and I also pray sa lahat ng mga anak. Father, give them a heart of understanding, give them a heart of obedience, give them a heart of love, na maintindihan nila, maunawaan nila ang puso ng kanilang magulang. Bagamat sa paggugulang ng kanilang magulang, magkaroon sila ng puso na ipag-pray ang kanilang magulang. Father, and lastly, I pray for every family, every household. Father, bless them with your presence. Bless them with your power and authority, na magkaroon ng healing sa buhay, na magkaroon ng pagmulat sa spiritual life, na magkaroon ng breaking of chains sa bawat tahanan, kung ano man ang humawak na bondage sa tahanan nila, Ama, in the name of Jesus, in the authority, in the victory of Jesus, I declare victory sa bawat bahay, bawat tahanan, bawat magulang, bawat anak ng Diyos na nandito. Father, let your name be alive. Let your presence manifest sa buhay nila, Ama. Ama, patuloy na gabayan mo ang bawat buhay. Ito ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Um, sige po, maray na po tayo umupo. Few announcements. Bago po magkaroon ng announcements, ah, may tanong lang po ako, bakit po tayo pupunta sa simbahan? Para makinig ng salita, para mag-praise and worship? Alam niyo po ba mas effective ang praise and worship, mas effective ang salita ng Diyos, mas effective ang gawain ng Diyos pag hindi lang kami, ang music team, ang nagsasalita sa harap, ang mga leaders, ang naghahanda. Pag may handaan po ba sa bahay, ang magulang lang po ba ang naghahanda? Hindi po. Di ba? May naghahanda ng spoon and fork, mga anak, di po ba? Tapos pag may ready ng pagkain, sino yung naglalapit po ng pagkain sa lamesa? Yung mga anak. Lahat po sa isang bahay, sa isang tahanan, lahat po tulong-tulong para po ihanda ang isang kainan or isang handaan. Amen po ba? Parehas din po sa tahanan ng ating Ama, sa simbahan. Kaya inaanya niya, I highly encourage everyone na pumunta po tayo ng mas maaga sa church. And ano po yung gagawin natin pag pumunta po tayo ng mas maaga? We will prepare ourselves. I-pray po natin yung sarili po natin. Father, I am here. Ready na ako na i-meet ka. Ready na ako na sambahin ka. So, if you come early, uupo po tayo, ipag-pray po natin yung sarili po natin, ipag-pray din po natin yung mga katabi po natin na wala pa. Father, kung ano man ang meron sa buhay nila, Father, patuloy na. We have the authority. So, ang pagpunta po natin sa simbahan ay hindi lamang attendance. Amen po? So, I encourage na pumunta po tayo ng maaga. Pumunta po tayo ng maaga, let's have fellowship sa bawat isa. Let's spiritually connect with each other. And habang nandito po, ipag-pray po natin ang gawain, ipag-pray po natin ang bawat isa, ipag-pray po natin ang ating sarili. So, I encourage na let's come a bit earlier than yung saktong 8 o'clock. Amen po ba? Kaya po ba natin yan? Sige po, sige po. So, 지금 바로 할까? 아니면 announcement 들어가고 할까? sige po, announcements po. Okay na po yung mic po nila. Announcement po. Ganang umaga po. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Masaya po ba tayo, Mother's Day ngayon? Marami ba nakatanggap ng regalo? Mga anak, magregalo kayo. So, announcement po. So, patuloy po yung ating gawain. Lord's Day service po natin. So, nasabi na po ni Kuya. Kung sinabi, walang mali. Dapat maaga. Bakit po? Pag maaga ka, may prepare mo yung sarili mo kaysa yung mahuli ka. So, isa yun sa mga natin. Hindi lang obligasyon, kundi pag-ibig natin sa Diyos, sa ating Ama. Wala pong pupunta sa isang handaan na late. Baka po hindi siya makapag-baon palabas. So, maaga po tayo. Pagkatapos po ng gawain, so alas 8 po yung ating Lord's Day service. Kada linggo po yan. Pagkatapos po ng ating, meron po tayong pang-umagang panalangin. So, every morning, meron po tayong panalangin dito. 6:30 po yan ng umaga. So, samahan niyo po kami. Kung wala po kayong gawain sa inyo, pumunta po kayo dito. Kahit po anong oras, pwede po kayo pumunta dito mag-pray. Kung gusto po ninyo. Nandito po si Sir Lolita, bubuksan po niya kayo. So, pagkatapos po na, morning, so mayroon naman po tayong prayer meeting. Kada Miyerkules po yan, alas 3 po yan ng hapon. So, sa prayer meeting po, binabalikan po natin yung mensahe at the same time, kung may mga prayer request po kayo, ipanalangin po natin ang sabay-sabay. So, alas 3 po yan ng hapon. Pagkatapos po niya ng gawa nito, meron po tayong mga maliliit na bata, yung mga kids natin. So, lagi nating sinasabi, in-encourage po namin kayo, yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo na maliliit o mga pamangkin,
padala po natin sila dito para maaga pa makilala na po nila ang Diyos. So pagkatapos po niyan, meron po tayong youth and YA. Alauna, imedya naman po, mamayang hapon po yan. Mga kadalagan at mga kabinataan po natin mga youth. Pagkatapos po niyan, meron po tayong EGF every last Friday of the month. 7:30 po yan. So, next, ano po yan? Next. So, pagkatapos po, kami po ay nagpapasalamat sa nagdadala ng isang dakot na bigas. At hindi lang po isang dakot, kundi meron pong nagbibigay na isang sako. So, patuloy po kaming nagpapasalamat sa nagdadala. At kung hindi pa po tayo nagdala, magdala na po tayo. Para po yan sa mga kapatid nating nangangailangan. So, yun lang po. Sige po. Bago po tayo umuwi, today is a Mother's Day. So, meron pong hinandang church, meron din pong meron pong hinandang church para sa mga mothers, and meron pa pong isa sa one of our members na naganda po ng isang masarap na dessert para po sa atin. So, thank you. Hindi ko po sasabihin yung pangalan, but God will bless you. God will move your hearts. Pero, again, Happy Mother's Day. So, ilapit po natin ang mga gifts po natin to each mother. Batiin po natin sila. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Pag meron pa pong mother na hindi pa po nakatanggap, pakitaas lang po ng kamay para may abot po. Yan po. Again, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Patuloy na kayo po yung maging liwanag ng tahanan, hindi po maging speaker ng tahanan. So, Happy Mother's Day again. We love you. God bless you. You're awesome. Mari na po tayong umuwi po lahat. Maraming salamat po. See you all next week ng mas maaga po. Sige po.